Yan. We will be discussing in this video yung pagkuha ng calculator technique including the moment of inertia, the section modulus, and the plastic modulus of a steel property. So, kung hindi nyo naman kailangan ng SX and ZX, useful pa rin tong video to get the moment of inertia and then the centroid of our I-beam or section na given. So, let's start discussing this problem. Ayan. So, in this problem, ang hinahanap daw is yung IX, ZX, SX, and then yung shape factor. So, first, kailangan muna natin i-identify kung ano yung areas na present natin. So, we will solve dalawang kind of method. So, yung unang method is yung gagawin natin is yung mga areas na present, yun lang yung kukunin natin for our moment of inertia at sa pagkuha ng ano natin areas. So, first one is kung mapapansin natin, 'di ba itong I-beam natin. So, kunin muna natin yung areas. So, area 1 muna tayo. Ayan. So, area 1, ayan. Wait lang. Hindi pala kita. Ito. Area 1. For area 1, ang i-consider natin is yung flange sa taas. So, ang dimensions nun lagi for in getting area is laging base times height para may basis tayo later on sa pagkuha ng moment of inertia. So, since it's base times height, so our base is 240 mm, diba? 240 times height. Our height is 30 mm. So, yan. 240 times 30, meron tayong 7,200 millimeters squared. That's our area 1. So, for area 2, yung web part lang, yung nasa gitna. So, in this part, meron tayong given na 13, di ba? So, ang base daw natin is 13, and then, ano yung height natin? So, meron tayong 250 mm, right? Nakakasunod pa. So, saan nakuha yung 13? Ayan, given naman. And then yung 250 is given din also. So, 13 times 250 lang, times 250 is equal to 3,250 millimeters squared. So, kung mapansin natin, si area 1 at since symmetrical tong shape natin, si area 1 and then si area 3 na gagawin natin is equal. So, in this case, ganun ulit, 240 times 30, which is 7,200 mm squared. So, sa calculator technique, ang gagawin lang natin is, etong values na to, isa-store natin siya. So, for A1, store natin siya kay A. Ay, hindi, sige. Later on na lang. So, ang gagawin muna natin is i-solve natin yung inertia ng bawat shape. So, yun yung i-store natin para mas tuloy-tuloy tayo. So, inertia 1, inertia 2, and then inertia 3. Okay? So, in this case, yung inertia 1 natin, sundan lang natin to, yung ginawa natin dun sa area. 'Di ba, for inertia ng mga rectangular sections natin, ang formula is BH cube all over 12. Or, yung iba, mas sanay na BD cube all over 12. So, ano yung naka-cube? Yun yung height. 'Di ba? Yun yung height or yung depth. So, in this case, ganun na yung ginawa nating format. Ito yung base, and then ito yung height. So, ganun lang. So, 240 times 30 cube all over 12. Okay? So, hindi ko na isusulat yan. Kasi ang gagawin natin dyan,
i-store natin yan sa A. Okay? Tapos si I2 naman, isa-store natin siya kay B. So, 13 times 250 cube all over 12. Store natin kay B. So, sabay-sabay natin siyang gawin. So, sorry, medyo malabo yata yung marker. So, store natin. So, 240 times 30 cube all over 12. Yan. So, sa pag-store, tatandaan lang natin, ang pipindutin lang, shift and then etong recall. So, shift recall, and then pipili ka ng letter. So, in this case, pili natin yung letter A. Yan. Ayan, nakita nyo, nakastore na siya sa A. So, yung naman, yung isa naman, 13 times 250 raised to 3 all over 12. Ayan, so shift store sa B naman. Ngayon, di ba si I1 at then si I3, same lang naman sila. So, siya na yung nakastore sa A. Ayan, okay? So, after that, since nakuha na natin tong values na to, ang gawin naman natin kay area is pwede natin siyang i-store, pwede rin naman nating imano-mano na lang later. Okay? So, ang gagawin natin, imano-mano na lang muna natin para mas gets natin kung anong values na nakuha natin. Okay? So, punta na tayo dun sa stat mode natin. So, punta tayo dito sa mode. Pag pindot ng mode, pindutin natin yung 3, which is stat mode, and then go to linear. So, pagkakuha kay linear, makikita natin meron tayong dalawang column. Meron tayong X and Y. So, before that, kailangan natin i-on yung frequency button natin. So, shift mode, and then down, shift mode, shift mode, and then press down. Ayan, makikita natin yung stat, number 4, and then frequency on. So, mapapansin natin, meron na siyang frequency. Okay? So, nakikita natin to meron tong X, Y, and then frequency. So, for X, ayan, sulat ko lang dito, for X, ang ilalagay natin dyan na values under kx is yung inertia all over the area. Okay? And then, for Y, ang ilalagay natin dyan is yung distance nung centroid nung shape papunta dun sa axis na kinukunan natin. In this case, 'di ba, ang kukunin natin yung ix. So kailangan yung distance niya na kukunin natin later on is papunta dun sa y bar na makukuha natin. Pero later i-discuss ko kung ano yung mas maganda, ay yung mas madali. So dito ay centroid. Ayan. Tapos, kung mapansin natin, meron pa siyang frequency, di ba? So, for frequency naman, ayan. Kay frequency naman, area. Okay? Nakukuha yun? Ayan. Balikan lang natin. Kay x is inertia all over area. Kay y yung distance ng centroid. And then kay frequency is yung area. So, nakukuha yun so far. So, yan. Input na natin yung values. Ngayon, tingnan natin yung figure ng mabuti, di ba? So, pagka-input muna natin ng X is mag-input tayo ng Y and then frequency. So, dun sa first one, kaya natin na-label ng A1, A2, A3, I1, I2, I3 is yun yung mga numbers na corresponding nun. So, first one muna is yung I1. So, kunin lang natin yung shinif store natin. Di ba, in-store natin yung A. So, alpha A, ayan, A yan, di ba? So, divided by, ito yung inertia natin, yung A. Divided by, ano yung area natin? So, ang area natin, which is yung area 1, ito, is 240 times 30. Ayan, tapos equal lang. Kuha yun? Okay. And then, next one is yung B, di ba? So,
alpha B. Ay, alpha B. Ayan. Nakuha na yung B, di ba? So, divided by parenthesis. So, 13 times 240 and then close natin. Okay? So, and then equals. So, ayan. Okay. And then, sa next one naman, di ba si area 3, tulad nga nasabi natin, in-store din natin siya kay A kasi parehas lang naman sila. So, alpha A divided by, anong value? 240 times 30. Gets? Okay. And then for this one, since ang hahanapin muna natin sa problem na to is makuha si y bar, kailangan yung mga distance na ilalagay natin dito sa y part natin or yung sa centroid is yung distance niya nung, halimbawa, ito yung area, di ba? Ito yung I-beam natin. Ayan. Kukunin mo yung centroid na itong I-beam kada area. So, di ba ito yung area 1, area 2, ito yung area 3. Tama? So, sa area 1, di ba, ang centroid nito is dito sa part na to. Wait lang. Isin lang natin. Yeah. So, ang centroid is dito. Di ba? So, ang kailangan yan, for first, di ba ito yung area 1, yung y natin, yung y1 natin, kailangan makuha natin yan, yung distance na to, ito, yan. Ito. Kailangan makuha natin to. So, ano nga ulit yung dimensions nito? 'Di ba ito, sa given natin, makikita natin, which is 30. So, kung 30 yan, dapat kalahati, 'di ba? Kasi centroid. So, 30 divided by 2 lang. So, 30 over 2 plus, ilan to? 'Di ba? 250. And then, ilan to? 30. So, plus 250 plus 30. Kuha yun? Okay. So, type na natin yon. So, 30 divided by 2, ay parenthesis na lang muna, 30 divided by 2 plus 250 plus 30. Ayan, kuha? Okay. So, for area 2 naman, ganun ulit, yung centroid ng area na yon papunta dun sa axis na to. Ayan, sa pinakababa. Okay? Kung matatandaan natin, yung x-axis natin. So, original x-axis. So, ang area 2 natin, ang centroid, syempre, gitna. So, ano ba ang gitna ng 250, which is 125, tama? So, 125, 125 plus 30, which is ito, yung nasa ilalim. Kuha yun. So, this is, ito, yan, 125 daw yan, tapos 30. Okay? Kuha yun. So, 125 plus 30. And then, next one naman is yun lang, yung kalahati ng pinakailalim na flange natin, which is 30 divided by 2. Kuha? Okay. So, madali na so far nakakasunod. So, for frequency naman, ganun lang ulit yung area natin. So, type lang natin dito. So, 240 times 30. And then, yung isa naman is 13 times 250. Tapos, 240 times 30. Ayan. Since kompleto na yung mga values na meron tayo, ang gagawin lang natin is to get dy bar. Okay? So, tanggalin ko lang to. Flip lang natin. Ayan. So, to get dy bar, ang step lang natin na gagawin is press AC or CA. Okay? Pag pindot natin kay CA, press apps. Nakikita mo yung mga values dyan. And then, punta tayo dun kay S-bar. Ayan. Pagdating kay S-bar, pindutin lang natin si Y-bar. Ayan. And then, equals. So, ito yung
y bar natin. So, store lang natin siya kay y. So, shift store y. Okay? Tandaan natin yan ha. Store y bar kay y. Yan. After ma-store natin, CA lang ulit and then apps. Tapos punta tayo dun sa data. Balikan natin yung table. Ayan. Kung mapapansin natin, ang values kasi ng y natin is papunta siya dun sa original na x-axis. Hindi pa natin nakukuha yung centroidal x-axis. So, wag niyo na masyadong i-complicate since calculator technique naman 'to. Ang gagawin lang natin is yung current value ng y, current y, ang gagawin mo sa current y is ganito, minus yung y na in-store natin. Okay? So, for example, in this case, 295 minus y. Tapos yung kasunod is 155 minus y. And then 15 minus y. Palagi yan palagi. So, gawin lang natin to. So, 295 minus y, 155 minus y, and then 15 minus y. Okay. Nakuha na natin yan, di ba? Yan, nakuha na. And then press AC ulit or CA, and then apps. So, to get the IX, ang formula natin is ganito. So, IX is summation ni x plus summation ni y squared. Okay? So, ito yung kailangan natin hanapin. So, hindi ko na masyadong i-explain. Basta itong summation ng x, ito lang yung summation ng mga inertia natin. Tapos itong y squared, ito yung AD squared or yung transfer formula. So, ito yung AD squared. Okay? So, gawin lang natin. So, pagdating natin ng apps, yan, press 4, and then makikita natin yung summation ng x. Yan. Plus, press 4 ulit, summation ng y squared. So, 3, di ba? So, and then, equals natin. Pag ako ng equal, ayan, makakuha na natin yung sagot. So, before that, di ba makikita natin yung sagot na nakuha natin parang ang laki. So, meron tayong technique para hindi mo na kailangan, kasi di ba ang mga sagot lagi for inertia is kailangan naka-raise to 10 raise to 6, ganyan. So, press, ito lang, engineering. Engineering. Ayan, ENG. So, ayan, kita niyo yung sagot ng IX natin. So, IX is equal to 300.247 times 10 raised to 6. So, ang unit natin is mm raised to 4. Okay? So, nakuha yun so far. Ayan. So, nakuha na natin si moment of inertia, di ba? Sobrang dali lang. So, after ni moment of inertia, meron na tayong moment of inertia. Ang kukunin naman natin is, pwede natin kukunin si Sx, di ba? So, si Sx is, tatandaan natin, ang formula ni Sx, yan, ni section modulus is I all over C. Which is yung usual na value ni C is yung y bar. Okay? Yan. So, since nakastore na kanina yung y natin, ang gawin lang natin is ito, answer divided by alpha y. Gets? Okay. Then equals. Then, hang lang ulit. So, Sx natin is equal to 1.9371 times 10 raised to 6. Kuha? Okay. So, after that, meron na tayong Sx, yung Zx naman. Okay? So, for Zx, magbabalik lang ulit tayo, pero ang gagawin natin is, magmo-mode 3 magmo-mode 3 din tayo, pero ibang formula naman. So,
Sa A lang tayo, and then balikan lang natin. So, for Zx naman, ganito yung gagawin. Okay? For Zx, mode 3, 1. Okay? Mode 3, 1 lang. So, mode 3, 1. So, for Zx, ang gagawin natin, di ba, sa I-beam, ayan, for ZX kasi sa I-beam, kalahati lang neto. Ayan. Kasi 'di ba for symmetrical shapes, ang ginagawa natin is kukunin natin si Y bar. So si Y bar automatic 'yan, kalahati nung overall depth. Okay? Since kalahati siya, ang kukunin kasi natin is yung area neto multiplied by the Y bar. So for the formula ng Z kasi, equal siya sa A1 y1 plus a2 by 2. Wherein ito yung a1, ito yung a2. Tapos kukunin mo lang yung y1 niya and then y2. So gets? Gawin na natin. Medyo madali na lang to kasi medyo mabilis lang. So for the first area, kunin natin. Di ba 30 yung ano niya, yung depth niya. So since 30 to, yan, kalahati lang. So 30 divided by 2, siyempre hindi pa tapos. Kailangan yung distance niya hanggang dun sa centroid. So, ilan ba to? 'Di ba 155? Tapos eto, yung gitna nito, 'di ba tigkalahati lang yan? So, since 250 to parehas, ang kalahati ng 250 ay 125. So, yan. 30 divided by 2 plus 125. Gets? And then for area 2 naman, ganun lang. So, 125 divided by 2. Medyo bibilisan ko na kasi medyo madali na lang 'tong topic. So, ganun lang ulit, 240 times 30. So, x distance ulit for frequency area. So, 240 times 30 and then 125 times 30. Kuha yun. So, for Zx, ang kailangan lang natin is summation ni x. So, CA, apps, and then sum, and then summation x. Ngayon, ito kasi yung nakuha natin na value dito. Ito pa lang yan, yung zx, pero taas pa lang. So, syempre, ang kukunin natin yung buong area natin or yung buong section natin. So, multiply mo lang yan sa 2 times 2. Mm. So, ang zx natin is equal to 221. End pa lang natin, sorry. So, 2.2191 times 10 raised to 6. Okay? So, since may zx na tayo, i-store natin siya kay C. Pero makuha lang natin si shape factor. So, for shape factor, mode 1 ulit natin. And then, tandaan natin for shape factor, di ba? Ang value is shape factor is equal to zx all over sx. Okay? So, since in-store natin kay Z yung, ay, kay C yung zx, yung sx, type lang natin. So, 1.937 times 10 raised to 6. Ayan. So, ang shape factor daw natin ay SF is equal to 1.457. Okay? May 1.14. Ayan. 1.1457. Sorry. Okay? So, medyo madali lang. Tingnan natin yung tamang sagot. Wait lang.
Ayan, wait lang, hindi yata siya makita. So ipa-flash na lang natin siya dito. Ayan, ayan. So double check natin yung sagot, ay wala pala siyang IOI. So double check lang natin yung answers. So IX 300.247. So tama tayo. Ayan. 300.247 for ZX 2.219. Tama ulit tayo. For SX 1.9371. And then for SF 1.1455. So almost the same naman. Nagkaroon lang tayo ng discrepancy kasi ang ginamit natin na SX is yung rounded off form. So, ayun lang. So, if you don't have any further questions, syempre wala naman kasi video to. So, that's all. Thank you.